pamamagitan ng Provincial Human Resource and Management Office sa pamumuno ni Ginang Liza Paala. May report si Ana Marie Reyes. We are lucky po today and the rest of the week kasi we have here the group of experts from the Civil Service. Benepisyaryo ang pamahalaang panlalawigan ng Oriental Mindoro ng Development Scholarship Program ng Civil Service Commission. Sa paglulunsad kamakailan ng Civil Service Institute, mapalad na nabigyan ng CSC ang pamahalaang panlalawigan ng nasabing programa, kung saan 6 na flagship programs nito ang ibinigay sa mga kawani at opisyal ng Kapitolyo. Noong November 21 hanggang 25, magkakasunod na isinagawa ang 5 training programs ng CSC para sa mga taga-Kapitolyo na kinabibilangan ng Values Orientation Workshop, Public Service Ethics and Accountability, Basic Customer Service Skills, Service Delivery Excellence Program at Gender Sensitivity Seminar. Noong July ng taong kasalukuyan, nauna nang sumailalim sa 3 araw na training program on Administrative Justice sa Provincial Legal Officer Attorney Christine Grace Suarez. Pangunahing layunin ng mga pagsasanay na ito na higit na maitaguyod ang profesionalismo at isulong ang pinakamataas na antas ng serbisyo publiko sa hanay ng mga manggagawa sa pamahalaan. Itinataguyod nito ang paglikha ng isang episyente, tumutugon at tapat sa paglilingkod ng mga manggagawa. Layunin din nito ang paglikha ng isang maayos na work environment upang mas maging produktibo ang mga kawani ng pamahalaan. Ang lahat ng training programs na nabanggit ay libreng pinagkaloob ng CSC sa Oriental Mindoro. Naging mga tagapagsalita sa iba't ibang pagsasanay na nabanggit sina CSC Director 2 Emma V. Barrera, Director 2 Nelson G. Sarmiento at Chief Personal Specialist Rewina Arugay. Samantala, upang maitaas ang antas ng pagkilala sa mahalagang papel na ginagampanan ng kapulisan, muling nagsagawa ng patimpalak si Governor Umali para sa search for outstanding police officers ng Oriental Mindoro. Narito ang report. 5 natatanging pulis ang pinarangalan bilang 2011 Outstanding Police Officers ng Oriental Mindoro. Sa isang simpleng seremonya sa Kapitolyo noong Disyembre 12, pinangunahan ni Governor Alfonso V. Umali Jr., PNP Provincial Director Police Senior Superintendent Anthony S. Alcañices at Bukal Romeo G. Infantado ang paggawad ng parangal sa pinakamahuhusay at pinakamagagaling na kasapi ng Philippine National Police sa lalawigan. Nag-iisang babaeng pinarangalan ngayong taon si SPO1 Rosalinda C. Mamburan na ang naging pangunahing responsibilidad ay ang kalingain ang mga kabataan at kababaihang ang mga karapatan at pagkatao ay labis na naalipusta. Katulong siyang nakapagsampa ng 22 kaso laban sa mga inaakusahang lumabag sa mga karapatang ito. Ang napakalaking ambag ni SPO1 Reden P. Dueñas sa kaayusan ng mga pangunahing lansangan ng lungsod ng Calapan at ang kanyang maayos na pagganap sa kanyang tungkulin bilang pulis na kinikilala hindi lamang ng mga kapwa niya alagad ng batas, kundi maging ng mga ordinaryong mamamayan ang nagbigay sa kanya ng prestihiyosong parangal. Sina SPO1 Severino U. Paala, Police Senior Inspector Anthony J. Ramos at Police Chief Inspector Neil R. Apostol ay napabilang sa Oriental Mindoro's finest dahil sa kanilang sinkronisado at organisadong pagtutulungan upang mabuwag ang kilabot na Villanueva Gang. Ang gang na ito ay salot na naghasik ng serye ng nakawan at takot sa katimugang bahagi ng lalawigan. Bukod sa palaki ng pagkilala, tumanggap din ang 5 outstanding police officers ng tig 10,000 pisong insentibo. Naging finalist din sa patimpalak si SPO2 Emma P. Karandan. At hikain ng Administrasyong Umali na pataasin ang antas ng kalidad ng pagpapraktis ng kanilang propesyon. At ito ngayon ay sinasagawa sa pamamagitan ng programang Language Learning Program ng Pamahalaang Panlalawigan. Narito ang report. 204 na guro, empleyado, pulis, newly graduates at TESDA NC2 passers ang nagtapos sa Language Learning Program ng Pamahalaang Panlalawigan sa Benedictinan sa Salong, Calapan City noong Desyembre 12. Pinangunahan ni Gobernador Alfonso B. Umali Jr., BC Gobernador Homerlito A. Dolor, DepEd School Division Superintendent Estrelita A. Dolor, TESDA Regional Operations Division OIC Asuncion Ordoña, Malampaya Foundation Program Manager Teddy Bolivar, at Superintendent William Distura ng PNP ang pagbibigay ng sertipiko ng pagtatapos sa mga graduate student na nagsipagtapos ng 100 training hours ng Specialized Enhancement Course for High School Teachers Advanced Course,
in competitive English for teachers at English language proficiency pronunciation power sa Language Skills Institute sa Kapitolyo na pinangasiwaan ni Ginang Olivia Palomaria. Ang LSI na magkatuwang na itinataguyod ng pamahalang panlalawigan, TESDA at Malampaya Foundation ang tanging Language Skills Institute sa buong bansa na pinatatakbo ng lokal na pamahalaan. Partners will join us in this program in the future. Sapagkat napaka-importante po talaga nito. You know what? I found out that dalawa pala talaga yan. Two things. The intellectually smart and pag nagka-problema, hindi na maintindihan yung gagawin. At yung the other type, the street smart type, yung mga tipo bang pag sinabi mo, anak, ano ka ba naman? Yung anak ni kumpare, daig na daig ka. Tuwing aakyat sa sinasabitan ng medalya. Ikaw naman, minsan hindi kita nakita umakyat sa stage at sinabitan ng medalya. Alam mo sagot sa'yo? Dad naman. Ikukumpare mo naman ako. Tali-talino naman ang tatay mo. Hopefully, pagka one of these, in the future, one of these days, kayo naman yung magsasakta, kami naman yung makikinig. Lalo na pag dual citizen na kami. No? Ano na kami? Senior citizen at saka Filipino citizen. He approached me and told me about putting up an LSI in the province of Oriental Mindoro. She didn't have a second word. It was a day of December 6. Isn't it, Dr. Odonia? It was December 6, 2008. When we met in my house during that time, and she handed me a folder. That folder contains the proposal of establishing the Language Skills Institute for the province of Oriental Mindoro. Do you know that the LSI offering these courses both from Malampaya and TESDA is the only LSI in the country that is managed by a local government unit, isn't it, Dr. Donia? All the other 16 LSIs are all managed by TESDA. This is the only one that is managed by the provincial government. And you know who is the second person who joined completing the LSI? Dr. Ordonia and the one speaking at your front during this time. I just said, for a moment I'm going to leave. We just approved the supplemental budget number 7 that Governor Boy Umali had proposed to the Sangguniang Panlalawigan, particularly, most important of which is giving the honorarium for the daycare workers of all daycare workers in the province that are under the provincial government. Thanks to Governor Boy Umali, for 2 years, he consistently provided for our daycare workers. That's how Governor Umali loves his people. I hope the kind of leadership that Governor Umali has and the kind of family that he has grow and grow. And so the challenge is this. When I went to Taiwan last year as a representative of the Liberal Party during the election observation mission, the head of the mission in Taiwan was telling us during the activity, Filipinos used to have an advantage in Taiwan because more than 80,000 of Filipinos are working there in different capacities. The advantage is that we conquered Taiwan because of the proficiency in the English language. That's the number one quality that we have. And so, we are the loved commodity in Taiwan, Filipinos, because we can really communicate well in English. But you know, this year, according to their survey, we were surpassed by Indonesians. Why? Because the English proficiency level of Indonesians who are going to Taiwan is higher than of Filipinos. That's sadly, right? 30, 40 years ago, we used to have 98 to 99% literacy rate, and most Filipinos, ranging up to 98%, can speak, hear, and understand the English language. But nowadays, I think it's below 90. What does it mean? Every day, it decreases. The level decreases. And so the challenge is to reinstitute once again that level where we are in decades ago. And the more or less 200 individuals present this afternoon
will surely make a difference. Giging matatag naman sa mga hamon ni Superintendent Tulor sa mga nagsipagtapos, lalo na sa mga guro, na maging matatag sa mga hamon ng propesyon gamit ang mabisang armas ng pagiging bihasa sa wikang Ingles. Pasasalamat naman ang ipinaabot ng mga nagsipagtapos na ipinaabot ni Naginang Agnes Ribo na isang guro at Police Senior Inspector Socrates Paltado. Maliban sa Christmas decor, dinayo rin ng mga tao ang ginanap na Kapitolyo Videoke Challenge at naging dagdag attraction pa rito ang idinagdag ng SP na windmill at candy house. Narito ang report. Sa pagpasok ng buwan ng Disyembre, iba't ibang aktibidad ang inihanda ng pamahalaang panlalawigan upang bigyang kasiyahan at may mapanood ang ngayoy dumadayo sa Kapitolyo.